people touch you. Ang sabi sa Acts 14 verse 8 to 10, sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Nagkatinginan lang sila, yung lumpo at si Paul. Habang nagsasalita si Paul, may isang lumpong nakatitig sa kanya ng may pananalig. Nakita siya ni Paul at sinabi, "Nananalig ka, maglakad ka." At nakalakad yung lumpo. Hindi ka lang titingin at mag-oosyoso kung ano ang itsura. Pakikiramdaman mo kung ano yung ikino-communicate niya. The disciples of the Lord were empowered by the power and spirit of Jesus to touch through words, their hands, even just the eyes. We can touch people through media, sa cellphone, sa email, or sa gifts. Pero ang pinaka-importante, let people touch you. Huwag kayong maglagay ng mga pader. Katulad halimbawa ng pagsuot ng kadilim-dilim na sunglasses. Unless ayaw mo lang masilaw ng araw, kasi kapag ganun ang ginawa mo, sometimes ang lumalabas is, ang sinasabi mo, "I don't like to look at you." Ayaw kitang makita na tumitingin sa akin. And ayoko na tinitingnan mo ako sa aking mga mata. Umiiwas tayong makipagtinginan. We should learn to touch and be touched in a way that is not improper, that will promote Christian love and friendship. The Lord was forever touching people and was also being touched. Ginawa tayo ng Panginoon, needing and wanting to reach out and be touched. When that cannot happen visibly, nang hindi natin nakakita, or hindi nakikita ng ibang tao, it has to happen another way. May ibang paraan, maraming paraan, at kung gusto, may paraan. Mag-build tayo ng mga tulay, bridges, hindi na mga pader o ng mga walls. God bless us all.